Hello everyone, this is Rocky Luna. So, ito po tayo nagluluto. so, for today's vlog guys, magluto lang po ako. No, wala na pong caption pa. Basta magluluto lang si Inday Luna. So, ngayon nagpapakulo po ako ng tubig. Nantay ko lang siya na kumulo. Sa kabila, magpaprito po ako ng isda. Boneless fish. Ayan. Since kulo na siya, lalagay ako ng konting olive oil. Sesame oil. And then salt. Para yung gulay is may kunting lasa na siya. So, dito sa kabilang pan, nag-add lang ako ng use oil. Use oil ang ginamit ko kasi yan yung last time na pinagprituhan ko din ng tofu. So as of now, dito sa pinakulang kong tubig na may sesame oil and salt, dinanch ko na yung green peas, and then ano pang tawag na to, isang gulay na to. Kalimutan ko pangalan nitong isang gulay na to asparagus. So pinapakulang ko lang, binanch ko lang dyan yung beans, and then asparagus. At doon naman sa kabila, pinapainit ko yung cooking oil. Kasi doon ko ipa-fry yung ipangsasawag natin dyan sa beans with asparagus. Bali, fish fillet po yung lulutuin ko doon. Ayan, huwag po natin i-overcook kasi hindi siya maganda pag overcook. So, blinanch ko lang siya ng mga 1 minute. Then, hanguin na natin. Then, sit aside muna natin siya. Then, para hindi tayo mag-gaul sa oras sa pagluluto. At the same time, tuloy-tuloy yung pinapakulang kong tubig dyan kasi magpapakulo din ako dyan. Yan yung yung katawan ng kangkong. So, yun yung katawan ng kangkong. Minash ko siya, tapos para mabilis siyang stir fry, i-blanch ko din siya ng saglit. Para later, pag niluto ko yung kangkong, hindi na ako matagalan. So, blanch ko na rin siya. Then, since mainit na yung mantika sa kabilang cooking pan, nilagay ko na isa-isa. So, iniisa-isa ko siya para hindi siya magdikit-dikit yung isda na boneless. Actually, ako lang gumawa niyan. Ako lang nag-boneless niyan. So, yan. So, fry lang natin siya until mag-golden brown and crispy. Yan talaga, inaisa-isa para hindi siya magdikit-dikit po. Excuse me.
And then, huwag din natin i-over blanch tong katawan ng kangkong. Ayan, tama lang yung ganyan, mga 1 minute lang din na pag-blanch. Para may crunchy din or crispiness sa gulay. But it's, of course, optional lang naman yan. Nasa sa inyo na kung paano yung gustong lutuin yung kangkong. Sa akin, ginawa ko in that way para mabilis lang mamaya sa pag-stir fry. Then, pinakulangan ko din yung beans. Another beans, yung medyo matigas to na beans. Yung kanina na blinanch ko yung beans yun na manipis. Kasi ito naman yung beans, sitaw. Sitaw. Sitaw siya na may nasa grocery na bibili. Unlike sa yung parang first talaga na sitaw yung mahaba. Iba to. Itong sitaw is pantay-pantay ang haba niya. I think hindi siya organic. Ang talaga is yung mahaba, di ba, na sitaw. Yung talagang organic talaga. Mga walang artificial talaga na pinang-spray sa gulay. I don't know. But, or sadyang ganyan lang talaga. Kasi ibang lahi. Ibang lahi. Di ba? May ganun, di ba? Kasi may iba-ibang ibang size, iba-ibang design ng sitaw din eh. Meron yung sitaw na sobrang green, tapos meron din naman sitaw na medyo light lang. Tapos maliit, meron malaki. Haba, sobrang haba. So, depende din sa lahi ng sitaw. Nandiyan na. So, nag golden brown na yung ating fish fillet. Baliktad na, binabaliktad ko na siya para sa kabila naman ang maluto. So bali medyo, kung napapansin nyo, medyo matagal siya, diba, kasi mahinang apoy lang, kaya medyo matagal ma-crispy siya. Mahirap na kasi baka masunugan ako. Baka masunog yung luto ko pag malakas yung apoy, tapos na multitasking ako, like sa kabila nagluluto din ako din sa kabila. Ay mahirap na, kaya much better na yung natin, yung temperature yung apoy natin ng gas to bis nasa low lang siya para hindi siya masunog agad-agad yung ating niluluto. Sometimes kasi pag tayo sobrang nagmamadali, like diba pag nagluluto, gusto natin para mabilis, sobrang lakas ng apoy, which is dun pumapalpak yung trabaho natin, niluluto natin, kasi nasusunog agad. Mapabilis nga pero sunog naman yung luto mo, useless din, stress ka din pagpalpak ng niluluto mo. Medyo palalambutin ko lang siya ng konti yung sitaw para mabilis din ng pagluluto. So yan, golden brown and crispy na yung ating fish fillet. Yan, sit aside na natin. Ako pala, sinit aside ko na para sa pag stir fry na mabilisan na after boiling food or steam. Actually, tuloy-tuloy yung ko dyan yung paggamit ko sa boiling water.
And then, yun yung ginawa ko, spring roll. Spring roll means meat. Pork means meat. Gusto nga ng bata, ng alaga ko. Actually, nila din. So, gumawa ako ng lumpiang baboy. Shanghai. Lumpiang Shanghai. Pork. And at this point, medyo malambot na siya. So, hinango ko na siya para isit aside din. Kapag nagluto ko niyan is mabilisan na lang na stir fry. Since niluto ko na siya. And then, mag-i-steam ako dyan. So, ni-steam ko yung goose and then chicken. Binili ni amo sa labas. Luto na siya. So, baga iniinit ko lang siya. Mabilisan lang yan na pag-init. Tapos yung aking niluluto sa kabila na lumpia, yan. Binabaliktad ko na siya. Para sa kabila naman yung maluto. At maging crispy. So, pa-crispy lang ko din siya. And then, tinutusok ko siya ng kutsilyo para yung loob is maluto din. Yan ang way ko sa pagluto ng Shanghai para yung loob is crispy din, kumbaga maluto din ba. Tinutusok ko siya para kasi minsan ang loob niya is hindi luto try nyo na ba yung ganon na nagluto ko ng Shanghai tapos galing freezer yung loob ng Shanghai is hindi pa siya luto. So ang technique niyan tusukin